mabilis na paglago ng bilang ng mga kapatid sa lokal, ay humiling po ang mga kapatid sa pamamahala ng iglesia na kami po ay mapatayuan ng isang mas malaking gusaling sambahan. Ang sabi naman ng mga kritiko, yung mga ayaw, yung mga kumokontra, dahil sayang daw ang pera eh. Teka muna, kasama ba sila sa nagbibigay ng abuloy? Sabi nila, magdagdag na lang daw ng oras ng worship. Hindi lang nila alam, pati yun pala ay problema rin ng kapatiran. Alala ko po, ang pinakamaraming bilang ng aming pagsamba ay umabot po ng 14 kada linggo. Bukod pa po sa pagsamba ng kabataan. Kaya nagpatayo po kami sa loob ng compound ng karagdagang gusali at nagsilbing overflow po dun sa mga kapatid naming dumadalo ng pagsamba po. Para-paraan na lang po, di po ba? Para ma-accommodate lahat ng sasamba. Kaya hindi natin maiaalis sa mga INC na humingi sa pangasiwaan ng iglesia na patayuan sila ng mas malaking sambahan. Yung kakasya sila. Para sa mga INC na nangangailangan ng ganito ay isa itong pangarap para sa mga buhay nila. Mga taga-lokal ng San Jose, nangarap po kami na mapalitan na po ang aming bahay-sambahan ng mas malaki po. Ito po ay pinagpanata namin, ipinanalangin po namin. Nanalangin, laman ng kanilang panawagan sa Diyos, ang kanilang pangarap. At ng mga kapatid na rin, nagsasagawa kami ng panata para mahingi sa Panginoon Diyos na kami mapagtayuan ng isang maganda at malaking sambahan. Ano ang tugon ng pangasiwaan ng INC? Pinansin kaya ang kahilingan ng kapatiran? O baka naman ay sinabi sa kapatiran na hindi, wag ganyan. Gastos na malaki yan. Ano ba kayo? Okay na yan. Ganun kaya? Nakita ng pamamahala ang pangangailangan ng mga kapatid natin doon sa ng Bukana. Kaya pinatayuan po sila ng isang maayos at magandang gusaling sambahan. Nakita ang pangangailangan ng kapatiran. Yun ang sabi. Hindi yung gastos ang tiningnan. Yun kasi ang komento ng iba eh. Gastos yan, gagastos na naman. Hinayang na hinayang sa pera ang mga hindi naman nagbibigay. Parang yung isang tao na hinayang sa perang ginagamit ng kapitbahay niya habang nagpapapintura ito ng bahay. Sus Mariusep. Ano naman ang reaksyon ng kapatiran nung binagbigyan ang kanilang hinihingi o kahilingan na mapagpatayuan sila ng bago at malaking kapilya? Nung pinagtibay na po na mapagpatayuan na po kami ng gusaling sambahan, pinatawag po kami sa tanggapang pangkalahatan, ang engineering department po. At ang alam po namin, kakausapin lang po kami at sasabihin lang pinagtibay na po. Laking gulat po namin nung ipakita na po yung disenyo na magiging gusaling sambahan. Ang totoo po, iniiwas na po ng mga nasa engineering department sa amin sapagkat lahat po kami halos tumulo po yung luha sa kagalakan at nasurpresa po kaming lahat. Ganyan din ba ang reaksyon ng iba pang kapatiran na makita pa lamang kahit yung plano lang ng kapilya ay naiiyak na sila sa labis na saya? Mga kapatid sa lokal na naglilinis at nasasabik na sa pagsisimula ng konstruksyon ng kanilang edipisyo. Larawan pa lang o perspective ng magiging sambahan nila ay iba yung saya at kagalakan ng idinulot nito sa kanila nang ito'y aming ipakita. Ito namang kapatiran sa Iglesia ni Cristo, hindi naman katakataka po na pagbigyan sila ng kanilang pamunuan sa hinihingi nila na kapilya. Bakit po? Ito po ang isang pangyayari. Ipinagkaloob ng INC sa mga residente ng Barangay Danlag, partikular na sa mga tribong Blaan, ang housing project na ito na Mistulang Village. Ayon kay Zabala, ang disenyo na ito base sa nais ng mga Blaan na siyang benepisyaryo ng proyektong pabahay. Namigay po ng pabahay ang INC sa mga hindi naman nila kaanib kagaya ng napanood po ninyo. Nag-request din ba ang Blaan community na ito sa INC para sa kanilang tirahan?
Sa pagkakataong ito, nagkaroon ng request galing doon sa Blan community dito at tumugon ng Iglesia ni Cristo. Siguro ay hindi matiis ng pangasiwaan ng INC ang sitwasyon ng tribong Blaan dyan sa Danlag kasi sa nakaraan daw ay biktima ng pangako ng mga magaling lang mangako ang tribong ito. Minsan na raw silang naging biktima ng mga pangako mula sa iba't ibang organisasyon, ulit di raw natupad. Kung kaya't isang pangarap para sa kanila ang proyekto ng INC na ibinahagi sa kanila kanina, proyektong pagsaluhan ng kanilang pamilya. Pangarap nila na ibinigay ng INC. Paano pa ang pangarap ng kapatiran na magkaroon ng kapilya? Lalo pa at ito ay pangunahing katuruan sa iglesia, yung pagtatayo ng mga sambahan. Paano naman kung tuparin ng pamunuan ng INC ang pangarap na kapilya ng kapatiran? Sobrang napakaganda po sa inaasahan namin. Hindi po namin ini-expect na ganito po ang ibibigay sa aming gusaling sambahan po. Kaya yung saya nila ay walang pagsidlan sa labis na kagalakan. Masayang-masaya po, wala pong pagsidlan. Umaapaw po sa kagalakan ang aming puso. Natuwa po kaming mga kapatid dito po sa lokal sapagkat nung nakita po namin yung gusaling sambahan ay nagulat po kami kasi napakalaki po ng gusaling sambahan na itinatayo po para sa aming lokal. Ito. Kaya nagpapasalamat po kami ng marami sa ating Panginoong Diyos at sa ating tagapamahalang pagkalatan sa katuparan ng aming pangarap. Katuparan ng kanilang pangarap, di po ba marapat lang na magdiwang? Kaya nga itong kapatiran dahil sa labis na excitement ay makikita ninyo na inire-ready na, nililinis na yung lote na pagtatayuan ng malaking kapilya nila. At para mabilis na matapos ay tulong-tulong sila, lalaki, babae, bata, matanda, ayan nakikita po ninyo. Parang iisa ang takbo ng isip para sa itinatayong kapilya nila na hiningi nila sa kanilang pangasiwaan. Andito pala si Kahuling, kahit matanda na, ay nakikigalak din at may ambag sa paghahanda ng kapilya. Isan ingon ini ang akong edad. Nagbabataris gihapon ako. Kay para malipay ang Diyos. Habang ang kutob nga may tagaan pa ko sa atong Panginoong Diyos nga taas pa nga kinabuhi, mutabang akong mag-arigla rin sa simbahan para magpabili ng kalimpyo. Ano naman ang pangako ng kapatiran nung naibigay na sa kanila ang hinihingi nilang kapilya? Aalagaan po ang gusaling sambahan, pananatilihin po namin ang kalinisan, kaayusan, at babantayan po namin. Sabi naman ng iba ay mamahalin nila, ipagtatanggol sa gustong ito ay sirain. Dapat lang naman po, di po ba? Hiningi nyo yan, binigay sa inyo, kayo ang magbabantay dyan, maglilinis niyan. Kayo po ang nandyan at kayo ang gumagamit niyan. Invite nyo po, anyayahan po ninyo yung mga hindi kapatiran na pumasok din po dyan kasi po, kahit po sila ay nasasabik din na makita po ang loob niyan. Excited ako makita ko yung loob. Wala Jumi, dako kayo gyud siya. Gusto ko na makakita na inighuman niya ng trabahoan finish na gyud siya. Gusto ko makita na ko sa sulod. Yung mga nakakita na ng loob niyan ay ano po ang sinasabi? Napawaw kami sa design sa interior ng building kasi napaka-finish niya. Napakaganda talaga ng chandelier kasi nakikita ko lang yun sa mga doon sa Saudi, yung mga chandelier ng mga bahay ng mga kings, mga prinsipe. Napakaganda talaga. Si ate kapatid naman na isa sa humingi na mapatayuan sila ng kapilya. Ano naman ang masasabi kaya? Baka nang hinayang siya sa naging abuloy niya. Nakikita ko po sa gabi ang aming bagong sambahan na nakabukas po ang ilaw nito ay parang isang malapalasyong tahanan na nagniningning sa liwanag sa kabaan po ng Osmeña Avenue.
patawaran ang puhunan, ang galing, talino, pawis at pagod ng lahat ng kinasangkapan para maitayo ang gusaling sambahan ito. Maaring kamangha-mangha po sa higit na nakararami sapagkat itinatayo po ito ng Iglesia ni Cristo lalo na sa panahong totoong naghihirap ang mundo. Pagbati sa lahat ng kapatid sa Candoni, distrito ng Kabangkalan City, Negros Occidental mula kay Ali Jean Adlaon. Binabati ni Noslin Todip ang lahat ng INC construction team dyan sa lokal ng Darangan East sa kanilang ongoing project. Kumusta po kayo dyan? Shout out kay Ramil Villarus from District of Taiwan. Thanks sa suporta. Pagbati din kay Architect 1018. Kumusta po kayo? Pagbati sa mga taga-lokal ng Balsik, distrito ng Bataan sa pamilya ni Ka Fernan Dabo, lalo na raw sa anak niyang si Jessa mula kay at Kuis Jeril Music. Shout out kay Ruel Magaling dyan sa Butuan City, Agusan del Norte. Salamat sa iyo ng marami. Ganon din kay Lady Kadiwa. Shout out sa iyo. Kumusta ka? Shout out sa lokal ng Maa, distrito ng Davao City mula kay at Kent Silangtok 92. Shout out natin ang Panganiban family dyan sa lokal ng Area C, distrito ng Cavite South mula kay at Domer Panganiban. Shout out po sa lokal ng Canabay, Basi, Samar, especially kay Nanay Salvacion Pabilona at kina Shane and Josh na mga anak ni Waray Babayi 4593. Happy viewing po sa inyo. Shout out sa lahat ng mga kapatid sa lokal ng Cordova, distrito ng Cebu City mula kay at FWD Life Ranil. At binabati din po kayo, shout out daw po sa inyo dyan sa District of Singapore mula naman po dyan sa District of Cordova, Cebu. Shout out sa lokal ng Luz Bilinda mula naman kay Discarte TV. Shout out kay Jess Sardanyas mula dyan sa lokal ng Gapas, Quezon East at sa kanyang magandang asawa na si Abigail Dayaon. Kumusta po? Shout out sa mga taga-lokal ng Tunasan, lokal ng Marinig, lokal ng Concepcion dyan sa Sariaya, Quezon, lokal ng Newgan, lokal ng Banay-Banay at sa mga mang-aawit sa lokal ng Singapore North. Mula kay Lady Butterfly, maligayang panunood po sa inyong lahat. Shout out sa lokal ng Laktawan, Nueva Vizcaya mula kay Rodendo Fernandez. Ganon din sa mga kapatiran dyan sa distrito ng Makati at sa lokal ng Bagong Bayan, Taguig City mula kay Cherry Manzanares. Shout out kay Fernan Matubis Serrano ng CAA Metro Manila South. Shout out and happy viewing kay Alfredo Jr. Samson from lokal of Brunei North, District of Sabah. Ganon din sa mga kapatid sa lokal ng Santa Ana, distrito ng Cagayan East mula kay Eduardo Garcia. Mula naman kay user MN5YB1OH8B ay shout out daw natin ang lahat ng mga kapatid sa buong mundo. Salamat po sa inyong panunood at pakikinig. Mag-ingat tayo lahat palagi. God bless po mga kababayan.